sa banal, sakdal, at napaka-makapangyarihang pangalan po ng ating nag-iisang Diyos na buhay, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, ako po ay bumabate sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin, Diyos purihin. Alleluia, alleluia, lapit sa hari natin. Purihin, luwain, biyaya at pagliligtas sa ating nagugupiling sa salay hangurin. Alleluia, alleluia, Gloria Patri. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Lulugin, lulugin ating sambahin, lumalangin. Alleluia, alleluia, Diyos na maawain. Angeles sa kaigasan at pupuri-purihin. Amin ang mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa, at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ang mga dalaga, mga matatanda at lahat ng mga bata.
Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi. Ang kanyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan, sa makatwid baga sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kanyang pagagandahin ng kaligtasan ang mga maaamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin ang Panginoon sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na kadakilaan. At purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Atin na pong ipagpapatuloy ang pagpapailang lang natin ng bunga ng ating mga labi, na walang sawang pumupuri, sumasamba at lumuluwalhati sa banal at malinis na pangalan po ng ating Panginoong Hesus Kristo. Una po nating aawitin ang bilang 31 sa ating mga himnaryo. Iglesyang iniligtas sa Diyos, ito'y kay Kristo Jesus, ay tanglaw ng Diyos. Ang umibig sa Diyos, sumunod, lahat ay nililimot, papasa ng krus, tayo ay sumunod sa Diyos, tayo ay sumunod sa utos ng Diyos. Kung ikaw ay bagabag, ilagak, iingatan ka niya sa iyong lakad. Huwag kang mag-alinlangan kay Jesus, siya ang magliligtas sa bayan ng Diyos. Tayo ay sumunod sa Diyos, tayo ay sumunod sa utos ng Diyos. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Numero 136 ang atin pong susunod na aawitin. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang sa atin siyang magkukuko, ang lahat ng
Jesus, siyang patnubay, siyang patnubay sa ating pagdadaanan, dadaanan ang nasa bakuran ng kanyang kulungan ay hindi hahatulan. Siyang tunay, siya ang magsasanggalang sa ating kasalanan, kahinaan hanggang sa pitin nating tahanan ang ating bayang banal. Sa pakikibaka ay tumatag ang pag-uusig, dito'y nakalat sa lungahin nating walang puknat, nang tayo'y di mabihag. Si Jesus, siyang patnubay, siyang patnubay sa ating pagdaraanan, daraanan ang nasa bakuran ng kanyang kulungan ay hindi hahatulan. Siyang tunay, siya ang magsasanggalang sa ating kasalanan, kahinaan hanggang sa pitin nating tahanan ang ating bayang banal. Sa ating nalalabing buhay, sa ibabaw nitong sanglibutan, sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, halina at pasakop. Si Jesus, siyang patnubay, siyang patnubay sa ating pagdaraanan, daraanan ang nasa bakuran ng kanyang kulungan ay hindi hahatulan. Siyang tunay, siya ang magsasanggalang sa ating kasalanan, kahinaan hanggang sa pitin nating tahanan ang ating bayang banal. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Huling awit, mga kapatid, bilang 122 sa ating mga himno. Unang estropa at koro po lamang, at pagkatapos po, ititiklop natin ang ating mga tuhod. Sa Iglesia ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay.
pag-ibig sa iglesyang walang dungis, di man dapat ay nagtiis si Jesus ng magang sakit. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha kapong kagalang-galang, Ikaw po ay Diyos na sadya kapong kapita-pitagan, nag-iisa kapong Diyos na buhay. Ikaw po ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay. Ikaw po ang Diyos na tunay, na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Amang sakdal ka sa iyong pag-ibig, napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya, datapwat ikaw po ay Diyos. Napakabanayad mo po sa iyong mga kagalitan. Amen. Panginoon, na ikaw po ang nag-iisa at buhay na Diyos. Ikaw po ang Diyos na pinagtapatan, pinaglingkuran hanggang kani-kanilang kamatayan ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ng iyong mga banal na propeta sa bansa ng Israel. Naawat na habag ka din po sa aming minamahal na ama at ina. Mula po sa bunto ng karamihan, tinawag mo po sila at inilagay mo sa iyong banal na katawan sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At kami po na kanilang mga anak ay naging mga saksi kung papaanong sila po ay naglingkod sa iyo ng buong puso, buong isip, buong lakas, buong buhay, hanggang sa kanilang mga kamatayan. Panginoong Hesus, pagkatapos po na mangagpailang lang kami ng mga pag-aawitan na nanggaling po sa kaibuturan ng aming mga puso, una na nga po dito sa iyong maralita, pinakamaliit na bahay dalanginan sa Los Angeles, California, sa mga tahanan ng aming mga mahal sa buhay, maging sa mga tirahan ng mga tunay mong mananamba sa Espiritu mo po sa iyong katotohanan, at sa lahat ng mga lalaki at mga babae na sa pamamagitan po ng karunungan na pinalago mo po sa huling araw, sa pamamagitan amang banal ng Facebook at ng YouTube, napakinggan din naman nila at nabalitaan nila ang iyong iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At ang marami po sa kanila ay nakikipagkaisa sa amin sa Espiritu, na nakikinig din po sila at nakikipag-aral ng iyong banal na mga salita, na lipos ng Espiritu at lipos ng buhay. Amang banal, sa iyong banal na harapan, sa paninikluhod naming lahat, maging sa aming mga sariling tahanan, ipinaiilang lang namin ang aming mga tao sa puso na mga pagpapasalamat. Maraming salamat sa iyo, Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban mo po kaming muli ng 7 araw na kami po nilipos mo ng buhay. Wala ka pong binawian sa amin ng aming mga hiram na buhay. Salamat po sa 7 araw na nagdaan. Patuloy mong binubuksan sa amin ang magagandang pintuan ng mga kapalaran.
Ama, pinakain mo kami dinamtan, pinalakas mo at pinagagaling ang aming pangangatawan. At higit sa lahat, maraming salamat sa iyo, na bagaman hindi po marilag ang aming mga tinig, nanggaling po ito sa kaibuturan ng aming mga puso, sinasampalatayanan po naming tinatanggap mo ang aming mga pag-aawitan na katulad sa isang napakamasarap na samyo sa iyong banal na harapan. Ama naming Diyos, maraming salamat po. Patuloy mong dinaragdagan ang aming mga pananampalataya na minsan po lamang ibinigay mo sa aming mga hiram na buhay. Amang banal, sinasamba ka namin, pinupuri ka namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mong pangalang Kristo Jesus, sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na kaliwanagan. Nalalaman mo, Panginoon, kung paanong ginamit namin ang hiram na buhay na patuloy mo pang ipinauutang sa amin. Amang banal, mga abang mga tao lamang kami. Nilalang mo kami mula sa alabok ng lupa, natungtungan lamang ng iyong mga paa. Mahihina kami, Amang banal. Hanggang sa ngayon, inaamin namin sa iyong hindi namin maabot-abot ang iyong banal na kaluwalhatian. Dadapwat sa kadakilaan at kabanalan ng linggo ng umagang ito. Kung kami po'y patuloy pa rin nagkukulang at nagkakasala sa iyo, ituring mo pong kabiglaanan lamang, kamangmangan at kagipitan ng iyong mga hamak na mga nilalang, at alang-alang po sa mga dalisay mong mga aral at mga palatuntunan na sinasampalatayanan namin minsan pa, iwiwisik mo po sa aming kalagitnaan. Ama naming Diyos, kakasangkapanin mo lamang ang dalawa sa iyong pinakahamak na mga nilalang. Banalin mo sana ang kanilang mga puso, linisin mo sana ang kanilang kalooban, at kung sila po'y makapangaral at aming mapakinggan, bigyan mo nawa ng bisa at kapangyarihan, makasangkapan naming pangsawata at pangpatay namin sa lahat ng suligi ng kadiliman, at magamit naming tulad sa isang ilawang nagniningning habang kami nabubuhay pa at naglalakbay sa mandarayang sanglibutan. Merong kaming tanglaw ng kaliwanagan hanggang sa maabot namin ang ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming Diyos, patawarin mo po kaming lahat sa amin pong mga nagawang mga kasalanan, at sa linggo ng umagang ito'y pagindapatin mo sana na kami maging tulad na muli sa mga handog sa iyong banal na kaitaasan. Huwag mo nawang tignan ang aming mga kaliitan, ang aming kamangmangan at ang aming maraming pagkukulang. Manapa, Aman Diyos, ang araw na ito. Isulat mo nawa sa aklat ng aming mga gawa na magpapatibay at magpapatunay sa iyong paningin na kami na iyong mga lingkod. Hindi kami nakakalimot sa mga tulad ng mga pagkakatipong itong pinakananasa mong magampanan ng bawat isa sa amin. At kung baga maaari, Panginoon, maging ang lahat ng aming mga mahal sa buhay, kaibigan at kapatiran, sa kani-kanilamang mga tahanan, maging ang aming mga kaibigan, sa kani-kanilamang tirahan, sila man pong mga mag-aanak, magkatipon sa iyong kalagitnaan, kaming lahat ay maging tulad sa isang masarap na samyo sa iyong banal na kaitaasan. Ama naming Diyos, habang kami nakikinig, dalawin mo po ang bawat isa sa amin. Hipuin mo po ang aming mga lupang pangangatawan at ang bawat tahanan ng iyong mga anak, ng aming mga kaibigan at kapatirang nakikita mo pong naghihikahos pa sa ikabubuhay sa araw-araw. Buksan mo sana sa kanila ang magagandang kapalaran
at ang maraming sa amin pinadapuan mo ng mabibigat na mga karamdaman at patuloy na ring nagsisitanda. Una na nga po ang iyong hamak na alipin, si kapatid na Prospero, si kapatid na Rosita at si kapatid na Glenda. Kami po sana'y huwag mong pabayaan, hipuin mo po kami, pahiramin mo pa kami ng marami pang mga araw. Huwag mo rin sanang kalimutan si kapatid na Expectacion Valencia at ang marami pa sa aming mga mahal sa buhay, kaibigan at kapatiran na ang kanilang pangalay hindi na po nababanggit ng iyong hamak na lingkod. Sinasampalataya na naming hindi mo rin sila pababayaan, pagagalingin at palalakasin mo rin po sila sa araw-araw. Abang banal, maging ang lahat ng kanilang mga minamahal sa buhay, ang lahat ng ito'y sinasampalataya na namin. Ibabasbas mo po at ibebendisyon sa amin sa tanging pangalan mong Kristo Jesus magmula ngayon at magpakailanman. Amen. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas, muli po ang inyong abang mga lingkod sa halamanan ng katwiran at katotohanan ng ating dakilang lumikha ay bumabati po sa inyong lahat, mga kapatiran sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, at sa inyo na aming pinagpipitaganan at iginagalang na mga kaibigan ng isa pong banal na kapayapaan. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Sa umaga pong ito ay ano po ba ang suheto? Ating pag-aaral sa umaga pong ito. Buksan po natin ang aklat ng Juan o John sa kapitulo 15 po at ang bersikulo ay 5. Ang sabi po niya rito sa kanyang pangangaral ay ganito. Sa wikang English po muna. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, ye cannot do nothing. At sa atin pong wikang Pilipino, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin, at ako'y sa kaniya, ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Sa talatang ito na ating binasa, napakaliwanag po nilahad ng ating Panginoong Jesucristo na natatanging sa Kanya po lamang, siya po lamang ang nag-iisang kaparaanan. Kung siya po ay wala sa atin at tayo ay wala naman sa Kanya, wala po tayong magagawa. Kaya nga po, napakahalaga po pala nitong tinatawag na puno. Ngayon, ang tanong po muna natin, sa buong kasaysayan po ba ng banal na kasulatan, saan po bagang bahagi ng Biblia napasulat ang hindi karaniwang punong kahoy na ito na binabanggit ng ating Panginoong Jesucristo? Pakinggan po natin ang talata naman sa aklat po ng Genesis, sa kapitulo 2 at ang bersikulo ay 16. Ganito po ang ating mababasa. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan, ay makakakain ka na may kalayaan. 2:17. Dadapot sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon, ay walang pagsalang mamamatay ka. Sa makatwid po, sa paglalang pa po lamang ng buong sanlibutan, sa paglalang pa rin po ng mga tao, ng mga hayop, ng mga halamanan,
ng lahat ng mga bagay na narito sa ating mga kapaligiran. Noon pa po pala ay meron na po palang isang hindi karaniwang puno na tinatawag na puno ng pagkakilala ng masama at mabuti. At ang sino man pong makakain ng niyaon, ang wika po mismo ng ating makapangyarihan at mahabaging Diyos ay mamamatay. Bukod po sa hindi karaniwang punong kahoy na ito, na sa wikang English nga ay tinatawag na the tree of knowledge of bad and good, ang atin pong maaari pang maitanong, meron pa po baga namang na iba pang hindi rin karaniwang punong kahoy sa loob ng halamanan ng Eden? Genesis 3:22. At sinabi ng Panginoong Diyos, narito't ang tao'y naging parang isa sa atin na nakakakilala ng mabuti at ng masama. At baka ngayon iyunat ang kanyang kamay at pumitas naman ng bunga ng punong kahoy ng buhay at kumain at mabuhay magpakailanman. Amen. Ano po ba naman ang ginawa ng Diyos para hindi makalapit ang tao doon po sa isang uri ng puno ng kahoy ng buhay? Sa looban din po ito ng Eden. Sa Genesis 3:23, ganito po ang ating mababasa. Kaya pinalaya siya ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden upang kanyang bukirin ang lupaing pinagkunan sa kanya. Nang magkasala nga po ang taong nilikha niya, sa kabila ng kabutihan, sa kabila ng kagandahan ng kalooban ng ating dakilang Diyos na suway, pumayag sila na mapasailalim ng masamang espiritu na tukso ng dyablo. Nilabag nila ang kaisa-isang utos ng ating dakilang Diyos na huwag gagalawin niya ang tinatawag na isang puno na kung kanilang kakainin ay magkakaroon sila ng kamatayan. Kaya nga po sa talatang ito, napakaliwanag, sila po ay pinalayas ng ating dakilang Diyos upang sa sarili nilang pawis, sa kanilang sariling pagsisikap, ang wika nga po ng kanilang ng banal na kasulatan ay kanilang bukirin ng lupang pinagkuhanan sa Kanya. Kaya nga po sa 3:24 pa rin. Ano pa, itinaboy ang lalaki at inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden. Ang mga kerubin at ang mga nagniningas na tabak na umiikot upang ingatan ang daang patungo sa kahoy ng buhay. Dito po, pakatandaan po natin, bakit pinalayas ng Diyos? At bakit naman nang makain yaong tinatawag na bungang ipinagbabawal ng Diyos, ay nalabag nga po ng mag-asawang ito o ng dalawang nilalang na ito ng ating dakilang lumikha. Kaya naman, ang ating patuloy na maitatanong, ano nga po baga naman ang naging kinahinatnan ng bawat tao mula nang sila'y palayasin ng Diyos sa halamanan ng Eden? Ito po ang ipagpapatuloy sa pagpapaliwanag po sa pagiging kasangkapan ng kanyang lingkod na si kapatid na si Rilo Gonzales Jr. Salamat sa Panginoong Jesus. Patuloy pang binubuhay at binibigyan ng lakas ng katawan ang ating minamahal na Prospero na siyang nagbukas ng ating paksa sa umagang ito. Sa katotohanan po, ang ating pong paksa, Juan 15:5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga.
ang nananatili sa akin at ako ay sa kanya, siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo ay hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Ang marami po, halos masasabi kong lahat ng relihiyon na sila daw ay relihiyon Kristiyano, hindi po ito lubos nilang naipapaliwanag. At kadalasan nga po, marami ang mga obispo, mga mangangaral, mga leader ng mga relihiyon. Itong talatang ito ay ginagamit nila sa kanilang sarili. Pinalilitaw nila na sila ang punong kahoy ng buhay. Kaya nga maraming obispo, nilalahat ko na. Nagsasabi sa inyo na nakikinig, kung kayo ay hiwalay sa kanilang pamamahala, ay wala kayong magagawa. Sa katunayan po, paniwalaan ninyo kami o hindi. Kaya po kami lumayas sa iglesia ni Manalo, sa iglesia ng kung ano-anong iglesia din daw ng Diyos kay Kristo Jesus. Yan po ang ipinananakot sa amin. Kung kami daw po ay hiwalay sa kanilang pamamahala, wala kaming magagawa. Sa awa at tulong ng Diyos, ang amin pong mag-aanak, kahit na kami kakaunti, matagal na po kaming panahong naglilingkod. At ang ipinakikilala namin, ang obispo namin, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Sa awa at tulong po ng Diyos, natutupad po sa amin ang awit ni Propeta David, Aklat ng mga Awit 23:1 hanggang 8. Talagang ang Panginoong Hesukristo ang aming pastor, hindi po kami mangangailangan. Sa ating paksa, ay naliwanagan natin, meron pong dalawang uri ng punong kahoy na ito po ay hindi pangkaraniwan. Kung bakit nga po ito kailangang pag-aralan, pinasimulan ng Panginoong Hesukristo San Juan 15:5 na siya raw ang puno ng ubas at ang hiwalay sa kanya ay walang magagawa. Kaya ibinangon sa atin, ilan po baga sang-ayon sa Biblia ang hindi karaniwang punong kahoy? Pagkatapos na maliwanagan natin ang Panginoong Hesukristo, ang puno ng wika nga o ako ika ang punong kahoy, ako ang puno ng ubas. Mga kapatid, paghiwalay daw tayo kay Kristo, sa punong kahoy ng ubas, wala tayong magagawa. Ito po hindi karaniwan. Sapagkat marami tayong nalalamang punong kahoy ng ubas. At kalimitan, yung punong kahoy ng ubas, hindi naman po lumalaking mainam at maliliit pa lang yan, nagbubunga na. Hindi po ito. Hindi po yung literal na punong kahoy. Kaya nga, hindi karaniwang punong kahoy ng ubas ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga ibinangon ng Panginoon na ating pag-aralan, bukod sa kanya na punong kahoy ng ubas na hindi karaniwan, meron pa palang dalawang uri ng punong kahoy na hindi pangkaraniwan. Huwag na nating basahin pa muli ang kasaysayan ng ating mga magulang ni Eva at ni Adam, na kung saan sila po ay nilalang ng Diyos
at inilagay sa isang halamanan, at yung halamanan na yun ay hindi rin pangkaraniwan. Sapagkat sa halamanan na yun na tinatawag na Eden, doon po ay, makinig kayo, doon po ay naroroon ang Diyos. Sa halamanan ng Eden, nakikipag-usap ang Diyos kay Eva at kay Adam. At kung mayroong utos na unang-unay ipinag-utos sa kanila, lahat ka ng bunga ng punong kahoy, makakain ninyo. Lahat ka ng mga hayop, mga ibon, mga isda, mga umuusad, makakain ninyo. Dadapwat sa bunga ng punong kahoy. Ito po, yung unang hindi pangkaraniwan na puno, sa bunga ng punong kahoy, ng pagkakilala ng masama at ng mabuti. Napakinggan natin. Huwag kayong kakain, sapagkat sa sandali na inyong kainin, walang pagsalang tayo ay mamamatay. Ano ang kukuhanin natin dito? Si Eva at si Adam, wala pong kamatayan. Sa loob ng halamanan ng Eden, ang tao ay walang kamatayan. Makinig kayo mga kapatid. Hindi ito itinuturo sa inyo ng iglesia, nalabas sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Walang kamatayan sa Eden. Ang katulad ng mga tao, mga musmos na mga bata. Ano ba ang mga musmos na mga bata? Sang-ayon mismo sa ating Panginoong Hesukristo, mga tagapakinig po namin, ang ating Panginoong Hesukristo mismo. Mateo 19:14, ang Panginoong Hesukristo mismo nagsabi kay Pedro, samantalang siya'y nangangaral po at ang mga bata ay nagkakagulo, ang sabi ng Panginoon kay Pedro na sinasaway ang mga bata, pinaalis sa Panginoon sapagkat maingay, pabayaan mo magsilapit sila sa akin. Mga bata, walang nalalaman eh. Pabayaan mong magsilapit sila sa akin. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, sa mga batang ito ang kaharian ng langit. Sa makatwid si Eva at si Adam, sa loob ng halamanan ng Eden, nang hindi pa kumakain ng bunga ng pagkakilala ng masama't mabuti, katulad sa mga bata. Walang kamatayan. Bakit? Hindi nakakaalam kung ano ang masama at ang mabuti. Nakuha na ninyo? Kapag ang tao walang nalalamang anumang kasamaan o anumang kabutihan sapagkat siya po ay bata pa, mangmang, wala pang pagkaunawa sa buhay natin, sa sanglibutan ito, sa kanila ang kaharian ng langit. Kung hindi sana sinuway ni Eva at ni Adam, na huwag kakain ng bunga ng pagkakilala ng masama't mabuti, tinitiyak sa atin ng Biblia, tayo man na kanilang naging mga anak, maging nasa lupa pa tayo, wala tayong kamatayan. Kaya lamang tayo nagkaroon ng kamatayan. Ano nangyari? Sinuway nga po ni Eva ang utos ng Diyos. Sa makatwid ang pinag-aaralan natin, merong isang puno na di karaniwan, ang puno ng pagkakilala ng masama at ng mabuti. At nang suwayin nga ni Eva at ni Adam, pinalaya sila sa halamanan ng Eden, sa makatwid sa panahon na yon. Yon ang paraiso ng Diyos sa lupa. Pinaalis sila. At para wag na silang makabalik pa sa puno, mga magulang, ng pagkakilala ng masama't ng mabuti, at meron pang tinutukoy na isa pang puno, ang wika ng Diyos, naglagay siya ng mga tanod na mga kerubim
at nagbigay ng naglalagablab na apoy sa pintuan para hindi makapasok ang sinuman. Una na nga si Eva at si Adam, at sila nga po itinaboy sa labas ng halamanan at sila'y nagpasimula na kumain sa pamamagitan ng tulo ng kanilang mga pawis. Nung araw, hindi sana tayo naghahanap buhay Nung araw, pipitasin na lamang natin. Nung araw, huhulihin na lang natin ang mga manok, ang mga isda, libre. Datapwat sinuway ng ating mga magulang at kung paanong pumasok sa isang tao ang kasalanan, ang wika nga ng Santong Sulat Romanos 3:23, ang tao hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos na alis sa pagiging banal na katulad ng Diyos, inilabas sa paraiso. Kung magkagayon, ang lahat ng tao'y nagkakasala at ang kabayaran ng kasalanan sa 6:23 ng Romanos, walang iba kung hindi ang kamatayan. Kamatayan una sa laman at sa ikalawang pagparito kung hindi tayo nagbago sa ating masamang mga pamumuhay, ang kamatayan sa impyerno, dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre, ang ikalawang kamatayan. Wala pong nakakaintindi nito. Kaya ang mga tao, walang takot sa paggawa ng kasamaan, puro kaligayahan, puro pagpapasara. Ang ibig nila, ang Diyos sumunod sa kanila. Ayaw nila na sumunod sa Diyos katulad ng sinabi ng Panginoon, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Kung kayo ay hiwalay sa akin, makinig kayo, tayong tao, huwag tayong hihiwalay kay Kristo, sapagkat kung hiwalay tayo kay Kristo, mga kapatid, wala tayong magagawa. Ang gusto ng mga tao, si Kristo sumama sa mga tao. Nakuha na ninyo, baliktad ang gusto ng mga tao. Gusto nila ang Panginoong Jesucristo na nagkatawang tao, Diyos na nagkatawang tao. Gusto ng tao ang Diyos ang sumunod sa kanila. Ngayon, ano po ang ikalawa na hindi karaniwang punong kahoy ng buhay? Pakinggan natin mga kapatid, nang palayasin na nga po si Eva at si Adam, ano po ang sumunod na nangyari? Genesis 3:22. At sinabi ng Panginoon Diyos, narito, at ang tao ay naging parang isa sa atin. Putulin po muna natin, kasi dito merong pag-aaral. Ang tao, ang Diyos ang nagsasalita, ang tao naging tulad sa atin. Dito, ito'y ibinabangon ng maraming mga iglesia at mga relihiyon. Pinatutunayan nila, tignan po ninyo, dito sa Genesis 3:22, nagpapatunay na marami ang Diyos. Abay, kung ikaw talaga hindi pinapatnubayan ng Diyos, maniniwala ka sa filosofiya ng maraming iglesia, lalo na yung Baptist. O yan ka, yung mga Baptist, mga Trinities yan. Ano ba ang kinikilala ng mga Trinity? Tatlo daw ang Diyos. Yung mga Mormons, tatlo ang Diyos. O yung mga Hindu, naku, ang daming Diyos. Yung mga Inchik, milyon-milyon ang Diyos niya. Katakot-takot ang Diyos nila. Ito nagpapakilala, narito, ang tao ay naging parang isa sa atin. Paano pinatutunayan ng Genesis din na ito po ay hindi nagpapakilala na maraming Diyos, kundi ang Diyos ay iisa lamang. At bakit? Sinasabi, baka ang tao ay maging katulad natin. Bakit sinasabing gayon? Basahin po muna natin ang magpapaliwanag na iisa lamang ang Diyos. Sa Genesis 1:26. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, sa ating
wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda, sa dagat, sa ibon, sa himpapawid, sa hayop, sa lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. 1:27. At nilalang, makinig kayo, at nilalang ng Diyos and God, singular, and God, iisa, at nilalang ng Diyos. Hindi po sinasabi nilalang ng mga Diyos. At nilalang ng Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ang butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay. Sa makatwid dito, mga kapatid, iisa po ang tinatawag na Diyos. At kung binabanggit man dito, narito ang tao naging parang isa sa atin. Sino ba ang tinutukoy dito na parang isa sa atin? Parang nga namang marami ang Diyos. Natatandaan ninyo ng palabasin ng Diyos? Ang lalaki mula sa halamanan ng Eden, pag sinasabing lalaki, kasama na po yung asawa. Sapagkat si Eva at si Adam ay mag-asawa, kinasal ng Diyos. At sinabi ng Diyos ang pinapag-asawa ng Diyos, ang ikinasal ng Diyos, huwag papaghiwalayan ng sinuman. Kaya nga pag sinabing pinalabas ng Diyos ang lalaki, yung pamilya niya pinalabas. Kasama si Eva doon. Kaya nga silang mag-asawa, inilabas. Sa noon ay paraiso ng Eden. Ibig ko po na ating tandaan ang mahahalagang mga bagay na ito. Mga kapatid, maraming pilosopo, kung sinasabi ka, yung lalaki lang ang pinalabas, di naiwan sa loob si Eva, hindi po. Kasi hindi kayo pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Kapag sinabing lalaki, ang lalaki ang pangulo ng kanyang sambahayan at ang babae, ang wika ng Panginoon, for they shall no longer be twain but one. Ang ikinakasal, pinapagsasama ng Diyos, hindi na isa, hindi na dalawa, kung hindi isang katawan. Tandaan ninyo yan, maraming pilosopo na mga nakikinig, kunyari, pero ibig nila baliktarin ang itinuturo ng Santong Sulat, mga kapatid. Sa mga tuwid, sino ang pinatutungkulan nitong narito ika? Baka ang tao ay maging tulad sa atin. Pag kumain ika ng bunga ng tinatawag na punong kahoy ng buhay, baka hindi na sila mamatay at maging parang Diyos na sila at mabuhay sila magpakaikailanman. Sino tinutukoy na natin? Yung mga kasama ng Diyos. Sino yung mga kasama ng Diyos? At ang Diyos ay naglagay ng kerubim sa pintuan ng Eden upang sila'y hindi na makapasok pang muli. Yung mga anghel ng Diyos, yung mga kerubim, nakasama ng Diyos ng salitaing narito, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis, sapagkat ang anghel ng Diyos may kaluwalhatian katulad ng Diyos, wala ring kamatayan sang-ayon sa itinuturo ng mga banal na kasulatan. Kaya alisin ninyo sa isip ninyo na marami ang Diyos, o kayo mga Trinity, mga kaibigan naming nakikinig, iisa lamang po ang Diyos, ang Ama, ang Anak at Espiritu Santo. Ang tatlong ito ay iisa. Basahin ninyo sa King James Version, the first book of John, chapter 5 and verse 7, there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. These three are one. Mga kapatid at mga magulang, sa makatwid, niliwanag po sa atin, meron pong dalawa na hindi pangkaraniwang punong kahoy. Bukod sa ating Panginoong Jesucristo, na siya raw po ang punong kahoy ng ubas. Ito po ay spiritual. Hindi po literal na punong kahoy ang Panginoon. Ipinakikilala lang ng Panginoon na siya ang talagang puno
na pinanggagalingan ng buhay. At kung tayo po ay hiwalay sa Kanya, wala po tayong magagawa. At nang lalangin niya ang sanglibutan, lumalang siya ng paraiso sa lupa, ang halamanan ng Eden, na kung saan naroon ang literal na punong kahoy na nagbubunga ng bunga ng pagkakilala ng masama't mabuti na sinuway ng ating mga magulang, kaya tayo napadamay sa tinatawag na kamatayan at paghihirap sa buhay na ito. At ang ikalawa, ang pagkain ng punong kahoy ng buhay. Mga kapatid, na kung makakain naman ng tao ng bunga nito, hindi na sila magkakaroon pa ng kamatayan. Datapwat, sinarhan ng Diyos ang pintuan ng Eden para ang mga tao hindi na makapasok, para kumain naman ng ikalawang hindi karaniwang uri ng punong kahoy, ang pagkain na magbibigay ng buhay na walang hanggan. Tandaan ninyo ang mga bagay na ito, mga tagapakinig po namin. Ngayon, ang atin pong itatanong ay ito. Ano nga po ba naman ang naging kinahinatnan ng bawat tao sa lupa? Sapol ng si Eva at si Adam ay mangagkasala at sila'y palayasin sa paraiso na tinatawag na Eden. Buksan natin ang sinasabi ng Henesis. Nagbago po baga ang mga tao? Ang mga tao po ba'y nakaisip na tera na, bumalik na tayo muli sa Diyos? Halongkatin natin, pag-aralan natin kung paano tayo makakabalik sa Diyos. Yan ba ay sumapuso at isip ng bawat tao nung araw? Alam natin, nang ilabas na si Eva at si Adam, nagkaanak sila ng maraming mga lalaki at mga babae. At yun na nga ang pagpapasimula ng pagdami ng tao sa buong sanglibutan. Ano ang sumunod na naganap? Nang sila ay palayasin sa halamanan ng Eden, una na nga ang ating mga magulang. Naisip ba ng mga tao sa pagdami nila? Naisip ba nilang paano kaya tayo makakabalik sa loob ng halamanan ng Eden? Ano ang kanilang iniisip? Sa halip, buksan natin. Ito na po, Genesis 6:5. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa, at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso, pawang masama na lamang parati. At sa sais-sais, nagsisi ang Panginoon na kanyang nilalang ang mga tao sa lupa, at nalumbay ang Diyos sa kanyang puso. Kapatid na si Rilo, ayan po, ang Diyos daw ay nagsisi. Dito po, yung mga pilosopo, ang ibig nilang palitawin, ang Diyos daw ay katulad ng tao na marunong magsisi. Ako, nagsisisi ako pag nakagawa ako ng kasalanan. Pagka nakapagsalita ako, nang nalalaman ko pagkatapos na mali pala ako, pinagsisisihan ko yun. Bakit ko nasabi? Bakit ko nagawa? Bakit ako nagkasala? Yan ang pagsisisi nating mga tao. Ang Diyos, ang ibig bang sabihin ay nagkamali, nagkasala, nang lalangin niya ang mga tao? Bakit sinasabi ng Biblia na ang Diyos ay nagsisi, na nilalang niya ang mga tao? Ang mga tao po, mga kapatid, dito lamang sa aking binasa sa 5, nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng mga tao sa lupa, lalong sumama, at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama na lamang parati. Kaya nga nagsisi ang Diyos. Bakit nga sinasabi na nagsisi ang Diyos? Ano ba ang ibig sabihin ng talatang nagsisi ang Diyos nang lalangin niya ang tao? Na sumama, nagsisi siya at nalungkot ang kanyang puso, nalungkot nang hinayang ang Diyos. Bakit nilalang ko ang mga tao?
Ano ang kasagutan diyan? Alam na alam po natin ang kasagutan. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis. Anong ibig sabihin nito? Ang Diyos ba merong wangis? Alam na alam natin. Juan, Kapitulo 4, versikulo 23 at 24, ang Diyos ay Espiritu. Ano ang ibig sabihin ng Espiritu? Ang Espiritu, walang anyo, walang wangis, walang larawan, walang laman, walang buto. Bakit sinasabing lalangin natin? Mga kapatid, bakit sinabi ng Biblia, 1.27 ng Genesis, at nilalang ng Diyos ang tao mula sa alabok ng putik at nilalang niya sila ayon sa kanyang wangis. Ano ba ang wangis ng Diyos? Ang Diyos ay omnipotente. Ano ang Diyos? Itong tinatawag na angkin. Ano ang tinatawag na unang angkin ng Diyos? Omnipotente, Latin yan. Sa wikang Ingles, Almighty. Yan ang pinaka-anyo, yan ang pinakawangis, yan ang pinakalarawan ng Diyos. Wala tayong paraan para ilarawan ang Diyos kung hindi ang banggitin natin ang kanyang atributos. Ano ang Diyos? Almighty, pinaka-makapangyarihan sa lahat. Ano ang Diyos? Omne amore. Ano ang ibig sabihin ng omne amore? God is love. Ang ikatatlo, omnisciente. Ang ibig sabihin, ang Diyos ang pinanggagalingan ng karunungan, science, siyente. At ang ikaapat, omnihosticia, sa Diyos nang gagaling ang katarungan. Ito ang apat na attributos ng Diyos. Ito ang pinakawangis ng Diyos. Nang lalangin ng Diyos ang tao, binahaginan niya ng kanyang kapangyarihan. Kaya nga ang tao, ang Diyos sa lahat ng nilalang na mababa sa kanya sa sanglibutan. Mga kapatid at mga magulang, binigyan ng pag-ibig. Kaya meron tayong puso na umiibig at nalalaman natin ang tinatawag na pagkalinga sa lahat ng ating minamahal o iniibig sa buhay. Ang ikatatlo, ang Diyos, mga kapatid, ay karunungan. Kaya tayong mga tao marurunong. Kaya nga na-invento ng tao ang internet Ang iPad, ang cellphone, ang lahat ng bagay, binahaginan tayo ng karunungan. At ang ikaapat, God is justice. Ito ang ikaapat na anyo ng Diyos. Binigyan tayo ng bahagi ng katarungan. Kaya ang tao, alam ang masama at ang mabuti. Yan. Kaya ang Diyos nang hinayang, pinagsisihan ng Diyos na kanyang nilalang ang tao. Bakit nagsisi? Ang ibig sabihin, hindi nagkasala ang Diyos. Nang lalangin ang Diyos tayong mga tao, hindi tayo parang mga robot. Nilalang tayo, hindi tayo parang mga zombie. Binigyan tayo ng kanyang larawan. Binigyan ng kapangyarihan. Binigyan ng pag-ibig. Binigyan ng katarungan. Binigyan ng karunungan. Bakit sinabing pinagsisihan ng Diyos? Sapagkat sa lahat ng nilalang ng Diyos, sa atin lang ipinagkatiwala ang apat na attributos niya, ang apat na wangis niya, hindi inilagay sa mga aso, hindi ibinigay sa mga unggoy, hindi ipinagkaloob sa mga anumang nilalang sa ibabaw ng sanglibutan. May ang hinayang ng Diyos. Sayang! 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 Pero yan, lalo sumama. Ano nga po baga ang siyang ipinalukala ng Diyos? At sinabi ng Diyos sa 7, nang lalong sumama. Makinig kayo. This is the first stage. Nang palabasin si Eva at si Adam, at nagkaanak sila ng maraming mga lalaki at mga babae. Dito nga, nang dumami na, kumapal na ang mga tao sa lupa, nakita ng Diyos, hindi naman bumabalik, hindi naman nag-iisip, hindi naman nag-aaral, paano makakabalik
sa kaharian ng Diyos na noon ay ang halamanan ng Eden. Paano kaya tayo, wika nga, pakikinggan ng Diyos para alisin na yung nakabantay na kerubim na may tabak na apoy at ayaw tayong papasukin? Walang nagsasaliksik, walang nagtatanong. Kaya ano na ang pinanukala ng Diyos sa sobrang pagsama ng tao? Ituloy natin ang pag-aaral. Ito po sa 7. At sinabi ng Panginoon, lilipunin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa. Ang mga tao at gayon din ang mga hayop, ang mga umuusad, gayon din ang mga ibon, sapagkat pinagsisihan ko, pinagsisihan ko na aking nilalang sila. Mga kapatid, ito na nga po ang pagkakataon na habang ang mga tao'y walang inaatupag kung hindi ang pag-ibig sa kanilang mga sarili, ang kanilang mga sariling wika nga kapakanan at walang nagtatanong, walang humahanap ng paraan para makabalik sa paraiso ng Diyos. Sa dami ng mga kinapal nung panahon ngayon, merong isang pamilya na ang pinakaama ang lalaking sinunong Noah, kasama ang kanyang asawa, ang kanyang 3 anak, si Sem, si Ham at si Japet, at ang kanyang 3 mga manugang na babae. Ano ang sinabi ng Diyos? Kaya't pinanukala ng Diyos na ano? Ano ang kanyang pinanukala? Lilipunin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa, pati na ng mga hayop, ang mga umuusad, ang mga ibon. Pinagsisisihan ko na aking nilalang ang mga tao, sabi ng Panginoon. At ito nga ang lahi ni Noah. Ano bang nakita ng Diyos kay Noah? Si Noah ay lalaking matuwid at sakdal noong kapanahunan niya, at si Noah ay lumakad na kasama ng Diyos. Noong panahon na yun, milyon-milyon na rin ang tao, ang buong lupa, marami ng tao. Iisa lang ang lumakad na kasama ng Diyos. Sinunong Noah lang. At ibig kong maunawaan natin na sa pamamagitan ni Noah, nailigtas yung asawa, yung 3 anak, si Sem, si Ham at si Japet. At yung 3 mga manugang na mga babae, ito na nga ang baha na gumunaw. Nagsugo ang Diyos ng malakas na ulan mula sa langit. Sang-ayon sa Henesis, 40 araw, 40 gabi, walang tigil, ulan sa buong sanglibutan. 40 araw, ulan, walang katapusan. Sa Pilipinas, umulan ng 3 oras, lubog na ang sampalok. Ng unang delubyo universal, mga kapatid, 40 araw at 40 gabi, walang katapusan. Pinatay ng Diyos ang lahat ng tao. Sino lang ang naligtas? Sinunong Noah, ang asawa, 3 anak na lalaki, si Sem, si Ham at si Japet, at ang 3 mga manugang. At alam natin, sa kanila muling nagpatuloy ang pagdami ng mga tao nang matapos na ang baha na gumunaw. Nakukuha ba ninyo ang ating pinag-aralan? Ang ating napapakinggan sa araw na ito? Anong makukuha natin sa kasaysayan ni Nunong Noah? Ang pagliligtas ng Diyos. Ano ang pagliligtas ng Diyos? Hindi po paramihan. Itong mga tao, pag napakinggan, nangangaral tayo, kapatid na si Rilo, ilan na ba membro ninyo? Sabi ko, nako, sa bahay namin, 7 kami, yung, alam na ninyo, yung mga kapatid namin sa iglesia, sa bahay-bahay, siguro 3, 2, 4. Kami ang pinakamaliit. Naku, sa amin, kami marami. Milyon-milyon na kami. O sabi naman ng mga Katoliko, kami bilyon sa buong mundo. Kung basahin ko sa inyo sinasabi sa Apokalipsis, ang itatapon sa impyerno, si dami ng buhangin sa dagat. Na ang iniligtas ng unang delubyo universal, 8 kaluluwa lamang. Ang mga bagay ng una, ang wika ni Apostol Pablo, ang mga bagay ng unay na nga pasulat sa
ikatututo natin. Ano nakuha natin? Ano natutuhan natin sa buhay ni Nunong Noah? Natutuhan natin ang pagliligtas ng Diyos, hindi porke maraming membro ang isang iglesia, ililigtas na. At ang Panginoong Jesucristo mismo nagsabi 7:21 ng San Mateo, hindi ang lahat ng tumatawag sa akin, Kristo, Kristo, Panginoon, Panginoon, ay maliligtas. Kayo naman just believe in Christ and you will be saved. Kayong mga Baptist, ganyan kayo. Kayong mga Protestante, just believe in Christ. It doesn't matter to what kind of religion you belong, just believe in Christ and you will be saved. Mga kapatid, kunan ninyong halimbawa ang kasaysayan ng buhay ni Nunong Noah. Sa makatwid, napakaganda po ng ating pag-aaral na dito po nang dahil sa sinuway ng ating mga magulang, ang tinatawag na mga kautusan sa noon ay paraiso sa lupa sa Eden, kaya tayong mga tao na palabas ng kaharian ng Diyos dito sa lupa, tayo man dumaranas ng maraming paghihirap, tayo man namamatay, tayo man, mga kapatid, ay walang kapayapaan. Bakit? Sapagkat napalayo tayo sa Diyos. Ngayon, ang tanong po natin ay ito. Nang matapos na ang bahang gumunaw, at muling pag-utusan ng Diyos, sinabi ng Diyos kay Nunong Noah, kay Sem, kay Sam at kay Hapet, nakalata ninyo, magparami kayo't magpalaanakin at sila'y binasbasan ng Diyos. Hindi ko nababasahin, no? At noon nga, nagpasimulang dumaming muli ang mga tao. Ito'y parang pagbibigay ng Panginoon Diyos ng ikalawang pagkakataon para ang tao ay makabalik doon sa halamanan ng Eden. Nang dumami na ang mga tao, meron bang nakaisip? Hanapin natin kung paano makakabalik tayo sa paraiso ng Eden, para wag na tayong magdanas pang muli. Hanapin natin ang paraan. Meron bang nakaisip ng ganyan? Mga kapatid, meron bang nagsabing gayahin natin ang ating ama na si Nunong Noah, lumakad tayo na kasama ng Diyos? Tingnan natin ang kasagutan, mga kapatid. Paano natin maliliwanagan ang kasagutan? Basahin natin ang Genesis 11:1. At ang buong lupa, eto na, nang pasimulang dumami uli pagkatapos ng unang delubyo universal. At ang buong lupa ay iisa ang wika at iisa ang salita. Ang buong lupa, ang ibig lang sabihin, ang mga tao na nagsidaming mula kay Sem, Ham at Hapet, na mga anak ni Nunong Noah, nang dumami at kumalat na uli, ang mga tao, iisa lang ang kanilang wika. Iisa ang kanilang salita. Ano ba ang salita ng Panginoon Diyos? Ito yung salita ng mga Aramaic, Hebreo. Kung hindi ako nagkakamali. Yan ang salita ng Diyos. Mga tagapakinig, iisa lang ang kanilang wika. Iisang bayan lang sila. Ay ano ang kanilang ginawa? 11:2 ng Genesis. At nangyari na sa kanilang paglalakbay sa silanganan, nakasumpong sila ng isang kapatagan sa lupain ng Sinar. Ito po, yung Sinar, accordingly, geographically speaking, somewhere in the Middle East, doon po sa malapit sa Iraq o sa Iraq mismo. Ano po ang sinasabi? Nasumpungan ito ng mga tao at sila'y nanahan doon at nangag-usapan, hali kayo, tayo'y gumawa ng mga laryo at ating lutuing mabuti at inari nilang mga bato ang laryo at ang betun ay inari nilang argamasa. Putulin ko po muna. Dito po sa pagkakataong ito, ang utos ng Diyos hindi nagbabago. Magpalaanakin kayo, kalata ninyo ang buong sanglibutan. Magpalaanakin kayo. Pero, ano ang ginawa ng mga tao? At nang dumami ng muli ang mga tao,
may nakita silang isang kapatagan at sinabi nila, mga kapatid, narito, tayo ay isang bayan, pero gumawa tayo ng mga laryo, gumawa tayo ng mga betun. Yun po ang tinatawag na yung mga laryo, mga halaman tuyo. Parang yung mga damo na tumigas, pagkatapos lagyan ka ng betun, parang putik na nagiging semento, yun ay ginawa nilang mga bato. At ano ang inisip nilang gawin? 11:4. At nagsipagsabi, hali kayo, magtayo tayo ng isang bayan natin at ng isang moog. Makinig kayo, ang utos ng Diyos, kalatan ninyo ang lupa. Pero ang ginawa ng mga tao, magtayo tayo ng isang moog tower. Magtayo tayo ng isang moog na ang taluktok ay aabot hanggang sa langit. At magtaglay tayo ng isang ngalan. Magtaglay ka tayo ng isang ngalan. Baka tayo'y mangalat sa ibabaw ng lupa. At bumaba ang Panginoon upang tignan ang bayan at ang moog. Ang utos ng Diyos, kalatan ng lupa. Ang ginawa ng mga tao, huwag tayong kumalat. Magtayo tayo ng tore hanggang sa langit para tayo maging isang bayan lamang. Mga magulang, pero sinuway nila ang utos ng Diyos. Ang utos ay kalatan ng lupa eh. Sila naman gusto magtayo ng isang bayan aabot sa langit. Anong nangyari? At bumaba ang Panginoon upang tingnan ang bayan at ang moog na itinayo ng mga anak ng mga tao. At sinabi ng Panginoon, narito, sila'y isang bayan at silang lahat ay may isang wika. At ito ang kanilang pinasimulang gawin. Ngayon nga, wala nang makakasawata sa anumang kanilang balaking gawin. Kaya nga't hali kayo, eto, parang meron na namang tinatawag na iba pang Diyos. Hali kayo. Alam natin ang kasagutan dito, may mga kasama siyang mga kerubim, ha? Hindi po Diyos yan, iisa lang ang Diyos. Hali kayo. Ang sabi ng Diyos, bumaba tayo at dyan din ay ating guluhin ang kanilang wika, na anupat sila ay wag nang magkatalastasan sa kanilang salita. Ganito pinasabog sila ng Panginoon mula riyan sa ibabaw ng buong sanglibutan at kanilang iniwan ang pagkakatayo ng tore. Yun ang tinatawag na tore ni Babel. Kaya ang pangalang itinawag ay Babel, sapagkat doon ginulo ng Panginoon ang wika ng buong lupa, at mula noon pinanabog sila ng Panginoon sa ibabaw ng sanglibutan. Kabilin-bilinan isang bansa at bayan lang kayo, isang wika, kalatan ninyo ang buong sanglibutan. Alam ba ninyo sana kung ano nangyari? Kung sinunod ng mga taong ito ang utos ng Diyos, kalatan ng lupa, pero isang bayan lamang at iisang wika, siguro ang salita nating lahat ng mga tao ngayon, salita pa rin ng Diyos. O sabihin mo ng salita ng mga Israelita, Ebreo, mga kapatid, at iisang bayan pa rin tayo. Paano? Hindi sinunod, nagalit ang Diyos. Ang kanilang panukala, magtayo tayo ng Babel para wag tayong magkahiwa-hiwalay at tayo laging magkasama, papanik tayo sa langit. Bumaba ang Diyos, giniba, binigyan sila, ang bawat isa sa kanila, binigyan ng iba't ibang wika. Hindi sila nagkakaintindihan, sila mismo yung nagpapatayan, naghiwa-hiwalay. Diyan nga ang pasimula kung bakit nagkaroon ang buong sanglibutan, ang bawat bansa, ang bawat bayan. Bagaman isang bansa at isang bayan, may iba't ibang wika tulad ng Pilipinas. Sa loob ng 7,000 mga isla at maliliit na mga isla, iba-iba ang wika. Meron tayong 109 na wika sang-ayon sa tala ng kasaysayan ng Pilipinas. Mga kapatid, Pilipinas lang yun. Ang China, ang dami, lalong maraming wika. Ang Indonesia, mga kapatid at mga magulang, maging ang iba't ibang mga bansa. Bakit?
dahil hindi nila inisip, hindi nila tinupad ang utos ng Diyos na maging isang bayan lamang sila at magkaroon ng isang wika. Mga kapatid, ang ibig nila, yung kanilang sarili, pinangalat sila ng Diyos. Iyan ang dahilan kung bakit napakarami ang wika sa buong sanlibutan. Ngayon, bilang huling mga katanungan natin, maging sa mga huling araw po nating ito, ayon po sa Biblia, meron po bagang mga tao na kusang loob na nagnanasa na makapanumbalik sa Diyos? Meron ba sa huling araw na ito? Meron bang nagtatanong? Meron bang nagsasaliksik kung ano ang sikreto? Kung ano ang paraan para makapanumbalik tayo sa Diyos? Bakit ito ang ating katanungan? Malapit na po ang araw ng paghukom. Ang ibig po ng Diyos, tayong lahat ay mga ligtas. Ayaw ng Diyos na sino man ay itapon niya sa impyerno. At ito'y katotohanan. Katulad ng sinasabing mga pilosopo, meron bagay kang Diyos, meron bagay kang ama, tatay, na pagkatapos na yung kanyang mga anak ay magkasal at magkamali, itatapon niya sa impyerno. Abay, wala pong ama, wala pong ina, na napakalupit na kung yung kanyang anak nagkamali, itatapon sa impyerno. Sa impyerno, talagang wala. Wala! Pero, mga kapatid, ang tanong po natin ay ito, bakit meron pa rin impyerno? At bakit sang-ayon sa Apokalipsis ang itatapon sindami ng buhangin sa dagat? Hayaan ninyo ang Bibliang magpaliwanag. Basahin po natin ang Romanos, Kapitulo 3, versikulo 10. Gaya ng nasusulat hanggang 18. Gaya ng nasusulat, walang matuwid. Sa huling araw, walang matuwid, wala! Wala kahit isa. Wala kahit isa na matuwid walang nakakatalastas. Yung ba mga Katoliko, kayo mga Katoliko, naiintindihan ba ninyo na may buhay na walang hanggan? Tiniran ko nung araw binabayaran ko yung maliit na kwarto sa kanila nang ako'y bago. Dito sa Amerika, Yung abogado na pinaka-landlord ko, taon-taon, pagka piyesta ng Santa Mesa, una siyang umuwi. Bakit? Nasa bahay ko yung karosa ni Mama Mary. Ako ang hepe ng Committee de Festejos. Importante daw siyang tao. Kaya nga tuwing piyesta ng Santa Mesa, una siyang umuwi. Inaayos niya yung kanyang ipagpuprosesyon si Mama Mary, si Santo Niño, kung sino-sinong mga santo. Kayo bang mga Katoliko, meron bang buhay na walang hanggang kayo naiintindihan? Tinanong ko mismo, yung akin landlord na sarado Katoliko, Committee de Festejos Parroquianos, ang tanong ko, kayo ba? Pag namatay, nakakatiyak ba kayong papanikay sa langit sa ginagawa niyong paghihirap at sakripisyong iyan? Aba, Junior, pagdating sa pagparoon sa langit, walang nakakatiyak. Kutakot-takot, taon-taon, gumagasta kayo ng katakot-takot na pera, hirap ninyo. Pagkatapos, hindi pala kayo nakakatiyak na papanikay sa langit. O kayo magagalit ng mga Katoliko, Katoliko yan! Hindi pala kayo natuturuan na mayroon palang buhay na walang hanggan na dapat nating pagsikapan? Wala pala kayong pag-asa! Wala pala kayong Diyos sa sanglibutan! Mama Mary, Mother of Christ, tapos wala pala kayong pag-asa, hindi nyo natitiyak. Anong klaseng religion yan, mga kapatid? Ito ang sinasabi, Romanos 3:10. Walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakakatalastas. Ayan, hindi ninyo alam kasi kayo naman mga protestante, anak din kayo ng simbahang Katoliko, ganyan din kayo walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas, nagsisigamit ng daya sa pamamagitan ng kanilang mga dila. Huwag kayong magagalit ng mga politiko, santambak na mga senador, kongresista, tonggregista, mga kapatid, banggitin na natin yung mga chairman ng mga tinatawag na barangay, tanghod, mga kapatid at mga magulang. Huwag kayong magagalit sa akin, napapakinggan ko lang yan sa TFC channel.
halos lahat kayo, puro kayo Katoliko. Katoliko! Mga kapatid, ito sinasabi, meron man nakakaala-ala sa inyo tungkol sa pagbalik sa Diyos? Meron bang nagtatanong sa inyo? Ang kanilang lalamunan, isang libing ang bukas. Kaya yan, kayo mga politiko, magmula presidente, Mother F, FU, nakakahiya, mga kapatid at mga magulang. Nakakahiya po. Kaya yung mga nasa matataas na katungkulan, silang pangunahing nagsasalita ng mga pagmumura na nakakahiya. Ito ang sinasabi ng Biblia. Ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas, nagsisigamit ng daya sa pamamagitan ng kanilang mga dila. Ang kamandag ng mga ulupang, ang siyang nasa ilalim ng kanilang mga labi. Ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa at ng kapaitan. Ang kanilang mga paa matulin sa pagbububo ng dugo. Kaya araw-araw, unahin mo na sa Pilipinas, patay dito, patay dyan, tandem dito, tandem dyan. Pati yung mga tricycle driver, pati yung mga tinatawag na mga driver ng mga jeepney, pati sa kanya nagpapatayan, naghahampasan, kung ano-anong mga kakilakilabot na mga bagay. Bakit? Walang natatakot sa Diyos, walang humahanap sa Diyos, walang nagtatanong. Ang kanilang paa matulin na pagbububo ng dugo, ang kanilang mga pay matulin sa pagbububo ng dugo. Narito! Ano hinaharap nila? Kagibaan at kahirapan. Puro sumpa ng Diyos ang nasa kanilang mga daan. Ang daan ng kapayapaan, hindi nila nakikilala. Walang pagkatakot sa Diyos sa harap ng kanilang mga mata. Kaya nga, ano nangyari mga kapatid? Sa lahat ng mga ginagawa ng mga tao, magmula pa panahon pa ni Eva at ni Adam. Kaya nga ang sabi ni Propeta Malakias 3:7, panahon pa ng inyong mga magulang, panahon pa ni Eva at ni Adam sila ang ating mga magulang. Nagpakalayo-layo na kayo sa akin. Sinuway na ng ating mga magulang ang utos ng Diyos. Hanggang sa sunod-sunod na henerasyon ni Eva at ni Adam hanggang ngayon, 2017. Wala kahit isa, walang nagtatanong. Ngunit napasulat ang kasaysayan ni Nunong Noah, ng kanyang asawa, ng 3 anak ni Sem, Siham at Siapet at ang kanyang 3 manugang, nangapasulat sa sa ikatututo natin, sa huling araw, natutuhan natin. Kailangan tayo, kahit isang pamilya lang kami, hindi namin pinakikialaman yung ibang relihiyon. Hindi namin pinakikialaman ang ibang mga tao. Ang pinakikialaman namin kung paano kami magiging katulad ni Nunong Noah. Kung paano kami makakabalik sa aming Panginoong Diyos. Kung paano kami lalakad na kasama ang aming Diyos. Hindi namin pinakikialaman ng sino man. Kung napapakinggan man ninyo ang tungkol sa Katolisismo, Protestantismo, Seventh-day Adventist, Iglesia ni Manalo, Iglesia Diksyonaryo ng Biblia, ang binabanggit ni kapatid na Cirilo, yung akin lamang napakinggan sa mga balita, yung pagpapatotoo ng lahat ng kalikuan ng mga tao, ginagawa hanggang sa huling araw na ito. Lalo na nga ng mga taong nagsasabing sila'y mga relihiyoso. Mga kapatid at mga magulang, at pakaraming ulit na, yung mga leader ng relihiyon, yung pa nakikita nating protektor ng mga masasamang mga tao. Huwag naman kayong magagalit kay kapatid na Cirilo. Kaya nga, manumbalik tayo sa Diyos. Huling-huling katanungan, saan napahantong tayong mga tao? Hindi ko na po babasahin. 21:8 ng Apokalipsis. Ang lahat ng tao halos sindami ng buhangin sa dagat. Magbabayad ng kani-kanilang mga ginawang kasalanan. Ang mga walang pananampalataya, ayaw makinig ng mga aral ng Diyos. Ang mga sinungaling, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, pati na yung mga nanlalalaki, pati na yung mga babae na nangbababae,
Basahin ninyo Romanos Kapitulo 1, versikulo 21 hanggang 28. Okay, magagalit. Magbasa kayo! Ang lahat ng karumal-dumal hindi papasok sa kaharian ng Diyos. Hindi makakabalik. 21:8 ng Apokalipsis, ang kanilang bahagi sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre. Ano ang ginawang paraan ng Diyos bilang huling-huling katanungan? Pinanatili ba ng Diyos na walang makakaligtas? Pinanatili ba ng Diyos na ang sanglibutan ay talagang tatapusin na niya na wala kahit isang tao na makakarating sa langit? Dahil ang lahat ay makasalanan eh. Walang nakakaala-ala sa Diyos, walang nag-aaral, walang nagtatanong. Ano ang ginawa ng Diyos? Mananatili bang nasa ilalim ng sumpa ang buong sanglibutan? Buksan ninyo ang Samuel sa kanyang kapitulo 14:14, ikalawang Samuel. Sapagkat tayong mga tao ay mga mamatay na walang pagsala. Magmula nga kay Eva at kay Adam, puro makasalanan tayo. Puro gusto natin yung ating sarili. Ang ibig nating mangyari, baliktarin natin yung San Juan 15:5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Ang ibig nating mga tao, mga kapatid, ang gawin natin, ako ang puno ng buhay. Mga kapatid, kung si Kristo hiwalay sa akin, walang magagawa si Kristo. Ay, yan ang gusto ng tao. Ang ibig ng tao, ang Diyos sumunod sa Kanya. Ngayon, malakas ka pa, matalino ka pa, buhay ka pa, o magsalita ka. Parang ang Diyos mo, ang tunay na Diyos, parang madadala mo kung saan. Nang dumating yung baha, yung lindol, nawasak ang bahay namin, namatay ang asawa ko, pati mga anak ko. Mabuti na lamang si Mama Mary na iligtas ko. Mabuti na lamang si Santo Niño na iligtas ko. Si Santo Niño, ibinibili ko pa ng diaper, taon-taon, binibili ko pa ng damit. Pinapaliguan ko pa. Si Mama Mary, ibinibili ko ng bagong mga damit. Anong klaseng Diyos meron kaya? Anong ginawa ng Diyos? Para merong taong maligtas sa kanyang ikalawang pagparito. Ikalawang Samuel 14:14. Tayo'y sapagkat tayong mga tao'y mga mamatay na walang pagsala, at katulad sa tubig na hindi na makukuha pang muli. Ngunit ang Diyos ay humanap ng paraan upang tayo na itinapon, wala ng pag-asa, makuhang muli. Ang Diyos ay hindi nag-aalis ng buhay. Humanap ng paraan upang tayo ang ibig lang ipakilala, makuha sa pagkakatapon sa impyerno. Huwag tayong maitapon sa impyerno at tayo'y mabuhay na muli nakasama niya. Makabalik tayo sa paraiso. Nung araw Eden, pero ngayon ang paraiso, alam natin, nasa langit. Mga kapatid at mga, anong paraan na ginawa? Nang pasimula ay verbo. Juan, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 5 at 14. Nang pasimula ay verbo. Salita. Ang verbo sumasa Diyos. Ang verbo ay Diyos. Ang lahat ng bagay ginawa ng verbo ng Diyos. At alinman sa ginawa, hindi nagawa kung wala siya, kung wala yung verbo. Mga kapatid, at sinabi sa 1:14, nagkatawan tao ang verbo. Sino yung verbo? Yun ang Panginoong Jesucristo. Yun ang nag-iwan ng halimbawa, 14:15 ng San Juan. Hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos, Pilipos 2:5 hanggang 10. Nag-anyong alipin, pinasan ang kanyang krus. Naging masunurin, oo, hanggang sa kanyang kamatayan sa krus. Kaya naman binigyan siya ng pangalan na lalo sa lahat, upang sa pangalan ni Jesus, iluhod ang lahat ng tuhod, ng nasa langit, ng nasa lupa, at ng nasa ilalim ng tubig. Hindi naalis ang pagka-Diyos ng Panginoon, kahit na nang hubarin niya, pansamantala ang kanyang pagka-Diyos. Maski nung siya'y nangangaral, siya pa rin ang Diyos. Siya pa rin ang makapangyarihan sa lahat. Jeremias 32,
27, narito, ako ang Diyos ng lahat na tao. Kaya nga sinabi, Pilipos 2:10, sa pangalan ni Jesus, iluluhod ang lahat ng tuhod. Kahit na Inche, kahit na Amerikano, kahit na Asyano, kahit na Pilipino, kahit na itim, kung ano-ano, kahit na komunista, sa pangalan ni Jesus, kailangan lumuhod. Sapagkat narito, ako ang Diyos ng lahat na tao. Ang wika ng Diyos 32:27 kay Jeremias, may anumang bagay ba na totoong mahirap sa akin? Walang mahirap sa kanya. Kaya nga nagkatawan tao. At kung bakit sinabing nagkatawan tao, ang wika ng Biblia, ako'y Diyos at hindi ako tao. Nagkatawan tao nga eh. Masasabi ko ba sa inyo si Cirilo o si Prospero? Nagkatawan tao! Pupukulin ninyo kami ng bato, tao na kayo. Paano pa kayo magkakatawan tao? Mga kapatid, walang katulad ang ating Panginoong Jesucristo. Gaya ng sinasabi ni Propeta Isaiah, salita ng Diyos, Kapitulo 40, versikulo 25. Kanino ninyo ako itutulad upang magkaparis kami? Walang kaparis ang Panginoon, walang katulad. Nag-iisa. Ako! 10:30 ng San Juan, ako at ang Ama ay isa. Kaya nga ibinangon ang ating paksa. San Juan 15:5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Ang ibig ng Panginoong Jesucristo para maligtas tayo at makatiyak tayo, kung saan ako naroon, doon doroon ang lingkod ko. San Juan 12:26. Saan ba naroon ang Panginoong Jesucristo? 1:18 ng Kolosos, si Kristo ang ulo ng katawan. Yung punong kahoy ng ubas, yung katawan. Ano ba yung katawan? Sa makatibagay ng iglesia. Ano ba ang iglesia? Katawan ng Diyos! Sino ang pangulo? Si Kristo Jesus. Kaya nga, kung hiwalay tayo sa iglesia, wala kayong magagawa. Mamamatay tayo sa kasalanan. Mamamatay tayo sa lahat ng luha, kalumbayan, suliranin. Wala tayong pag-asa. Wala tayong Diyos kung hiwalay tayo kay Kristo na pangulo sa iglesia. At yung iglesia na yon, na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Mga kapatid, ito ang sinasalita sa ating pag-aaral, ikalawang uri ng punong kahoy ng buhay, na kung tayo'y makakain ng bunga niyon, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Hindi na tayo mamamatay. Bakit? Ang Panginoon Jesucristo nagsabi, ako ang tinapay na nanggaling sa langit. Ang sino mang kumain sa akin, sa aking laman na tunay na pagkain, at sa aking dugo na tunay na inumin, ang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo, ibabangon ko sa huling araw, bibigyan ko ng buhay na walang hanggan. Ang Panginoong Jesucristo, siya rin po ang punong kahoy ng buhay. Ang Panginoong Jesucristo, pangulo, obispo, pastor, saserdote ng ating mga kaluluwa, pangulo ng iglesia, na sa iglesia, narito ang katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Mga kapatid, Kolosos 1:14. Dito po, napakaliwanag ng ating pag-aaral. Mga kapatid, dito namin kayo inaanyayahan, mga kaibigan namin, mga kamag-anak. Inaanyayahan namin kayo. Kayo na aming mga kamag-anakan sa laman. Kung hindi pa kayo nababautismuhan, paalalahanan ninyo si kapatid na Prospero, pagsabihan ninyo si kapatid na Cirilo. Kahit na kayo nasa Pilipinas, kahit nasa Canada, kahit na nariyan kayo sa Inglaterra, tandaan ninyo ang sinasabi namin sa inyo. At kapag kayo bautisado na, hindi namin kayo pakikialaman. Hindi kami kamukha ng ibang iglesia. Ginugwardyahan ang mga miyembro para may maisumbong sa obispo. Kung nambababae kayo, kung naninigarilyo pa kayo, kung nagsusugal pa kayo, mga kapatid, dito wala. Mga kapatid, hindi kami ang magliligtas. Sino magliligtas?
Unang Korinto 15:1-2. Mga kapatid, ipinatatalastas namin sa inyo ang ebanghelyo na sa inyo aming ipinangaral na inyo namang tinanggap at pinananatilihan. Sa pamamagitan ng ebanghelyo, ligtas kayo! Kung matama ninyong sinusunod, maliban na sumampalataya kayo ng walang kabuluhan, kayo ang magliligtas. At kung kayo narito na, wala tayong mga katedral. Ang Diyos hindi tumitira sa katedral na ginawa ng kamay ng tao. Tayo ang bahay ng Diyos. Kung susundin natin ang kanyang utos, huwag lamang tayong makakalimot ng ating mga pagsamba Huwebes at Linggo. Sa pamamagitan ng internet, dumarating sa mga bahay ninyo, libre, mga magulang at mga kapatid. Ito na ay pagpala. Ang ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Tayo po ay maghandog ng muli sa Diyos na isang maiklit, may spiritong awitin. Awitin po natin ang bilang 33 sa ating himnaryo, unang estropa at koro po lamang. Pangungunahan tayo sa panalangin ni kapatid na Prospero. Tatayo tayo mga kapatid. 33. Kung ang buhay mo tuwin ay nasa pagdamag, huwag kang manglupay-pay lagi sa pagtawag kay Kristo. Jesus mo isakdalang lahat, siya ang papawis sa lahat mo hirap. Huwag Manlupay-pay ang iyong puso, sapagkat nasa kaniya ang pangako. Huwag manlupay-pay ang iyong puso, puso, ang hirap mo'y papawiin. huwag manlupay-pay. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Panginoon po namin Diyos, Amang Banal, Ikaw po ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. siya nga po. Ikaw po ang lumikha ng lahat ng mga bagay. Ikaw po ang buhay na Diyos na nananatiling buhay magpakailan-kailanman. Amen. Muli po, Amang Banal, tinitiklop namin ang aming mga tuhod sa ipong kabanal-banalang harapan. Maging marapat na po at katanggap-tanggap sa ipong sinapupunan. Ang amin pong walang sawa at taw sa pusong mga pagpapasalamat po sa iyo. Amen. Dakilang Diyos, tunay na dakila ka po. Puspos ka ng kahabagan sa iyong mga lingkod. Sapagkat tunay patuloy mong dinidilig, pinakakain kami ng siyong mga salita ng buhay. Amang Banal, sa umaga pong ito, muli po kaming magkakahiwa-hiwalay na mga magkakapatid. Dakilang Diyos, marapatin mo po sanang ang iyong mga aral na siya naming niyayakap at tuwirang tinatanggap sa aming mga puso at kaluluwa ay patuloy na manalalitay sa aming buong buhay. Maging sangkap namin ito at maging gabay sa bawat sandali ng buhay na ipinagkakaloob mo sa lahat ng iyong mga hinirang. Amen. Dakilang Diyos, sa umaga pong ito'y tunay puspos ng napakaraming mga kabalisahan, ng maraming mga kabagabagan at suliraning nararanasan ng maraming tao sa buong sanlibutan. Dadapat tunay, dakilang Diyos, maging ang iyong mga lingkod. Iisa ang aming nagiging sandata sa mga ganitong mga nararanasan ng iyong mga hinirang.
Sa tuwing nagtitiklop kami ng aming mga tuhod, sa tuwing kami ay napahahabag at dumadalangin sa iyo, batid naming inaabot mo ang aming mga kamay, dinidinig mo ang aming mga panalangin, inaalis mo ang marami naming mga kabagabagan sa aming mga buhay, at maging sa mga karamdaman ng aming mga lupang katawan, dakilang Diyos, batid naming hinihipo mo, inaalis at pinagagaling kami sa lahat ng aming mga lupang kapansanan. Salamat sa iyo, dakilang Diyos, sa lahat ng iyong mga kabutihan sa amin. Kaya naman patuloy kaming sumasamot dumadalangin sa iyo. Ipatagos mo po ang iyong mga pamatnubay, ang iyong pag-ibig, ang iyong pagmamalasakit, maging ang tunay na kaligtasang nanggagaling sa iyo sa amin pong mga minamahal sa buhay. Dala ng paghanap ng iba't ibang uri ng mapagkakakitaan sa daigdig na ito. Malalayo po sila sa amin, Panginoon. Dadapat sa iyong kapangyarihan, sa iyong kahabagan, itinatagubilin namin po silang lubos. At higit sa lahat, Amang Banal, kahabagan mo po sana sila, katukin mong kanilang mga puso, buksan mong kanilang mga kaisipan, hayaan mong makilala ka po nilang lubos, matanggap ang iyong katwiran at ang iyong mga katotohanan, upang kung magkagayon namang banal ang aming samot dalangin, sama-sama kaming pumupuri, nagpapasalamat, lumulwalhati sa iyo, hanggang sa makamit namin ang ipinangangako mo nga pong buhay na walang hanggan. Dakilang Diyos, sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang kalwalhatian, at ang lahat ng mga bagay na aming tatahakin sa mga araw na magaganap sa aming mga buhay, sa iyo ring mapagpalang kamay aming itinatagubilin, dakilang Diyos. Ilayo mo po kami sa lahat ng uri ng kasamaan ng sanlibutan. Ipagsanggalang mo po kami sa mga taong may masamang kaisipan sa amin. At higit sa lahat aming ipinakikiusap, dakilang Diyos, patuloy mo pa pong patabain, patatagin, palakasin ang aming dakilang pananampalataya sa iyo. Amen. Amang Diyos, lubos po ang aming pananampalataya. Ang amin pong mga dalangin ito, pati na rin ang hindi na po nasambitla ng iyong abang lingkod, katulad ng paghipo mo po sa lahat ng mga kapatiran sa loob ng iyong bayang tinatawag sa iyong banal na pangalan. Sila na mayroong mga kahikaso, mga kahirapan sa buhay, sila na mayroong mga karamdaman, sila na mayroong mga kabagabagan, hipuin mo po sila ng iyong mapagpalang kamay, upang kung magkagayon, dakilang Diyos, ang kapayapaang nagmumula sa iyo ay patuloy na madama ng lahat ng iyong mga lingkod. Amen. Amang Banal, lubos po ang aming pananampalataya. Ang dalangin po namin ito ay tunay na amin na pong tinanggap. Kalaki po ang iyong pagpapalang basbas at bendisyon, ang pakikipisa ng iyong banal na Espiritu, ang iyong walang hanggang kapayapaan sa loob at labas ng amin pong tahanan, at ang patuloy mo pong mga pagpapalat, pagbibiyaya sa lahat ng iyong mga hinirang. Ang lahat po ng ito'y aming idinadalangin sa pangalan po ng aming tagapagligtas, ang Panginoon pong Kristo Jesus, magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagbibigay buhay at lakas sa banal na gawain siyang tumawag. Nagtiis ng hirap, kaming lingkod mo ay nagpapasalamat sa kaloob mo.
buhay at lakas. Dalangin namin sana ay maging dapat. Tanggapin mo, Diyos ko. Panginoon po naming Diyos, Panginoon naming ang marami lubhang banal, makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang aming tanging Diyos, pumapadubay sa bawat sa amin. Amen. Panginoon, muli sa hapon ito, Panginoon, kami po nanikluhod sa iyong pong harapan at yung pinakainig niyo pong mga aral. Kaya po ang mga kami papasama sa mga aral na ito at sa lahat yung mga kabutihan sa bawat sa amin. Tagapin niyo po sa iyong pong harapan ang mga salat ng aming napagkayanan. Nanawa ito po ay magamit ng inyong kapangasiwaan, makatugon nila ang mga salat ng mga tao na kailangan. Higit po, Panginoon, sana po ang mga salat ito magkakasangkapan sa pagkasag yung mga aral sa ibabaw na sanlibutan. Amin lang pong sinasamo, Panginoon, sa iyo na sana huwag siyang sasawaan at sa mga susulingin lang mabuhay, makita ko yung naglilingkod at tumawag na po ni walang bahid dung sa mga kapintasan. Amen. Laki, Panginoon, ang aming mga panalangin, ang mga lalangin tinaguin niyo po sa amin upang mahatin na inyong mga banal na maaral. Panginoon, bibigyan rin po rin sila ng makatalinuhan at ng mga kalakasan magmula pa po sa ipong kaitaasan. Muli, Panginoon, sa po ito yung magkakalaki mga magkakapatid. Iba sa amin tutungo sa kalamatahanan, iba na may tutungo sa kapaghanap buhayan. Loobin niyo po ang mamarating namin ang lahat ay mapatutungo na ligtas sa lahat ng mga kapahamakan. Panginoon, marami kami makilala, dadapat kami maasa na may dadadag na po sa amin. Kaya po mga bagay, mag-ala po namin nihiling. Sa dakila pa ng Jesus namin Diyos at dakila tagapagligtas. Amen. At ngayon ay tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan, ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid sa umagang ito. Ipaabot hanggang sa lahat ng ating sariling mga kabiyak ng puso, sa ating sariling mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman. Sa lahat ng ating mga kaibigan, sa pag-uwi natin, sa paglalakbay natin sa araw-araw sa paghanap ng ikabubuhay, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakai kailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesu Kristo. Ako kay Jesus sa habang sa aking kahinaan, si Jesus ang paya sa ating bulan. Wala nang ibang ngalan, dapat tayong pagsaligan. Diyos Kristo, Jesus, tunay na tunay. Ako'y ahawak kay Jesus at tukso'y lalaban. Ako'y ahawak kay Jesus hanggang kamatayan. Ako'y ahawak kay Jesus, hindi hihiwalay. Ang kamay ni Jesus aalala.